Mga dapat na gawin sa pagsisimula ng negosyo. Gusto mo na ba magsimula ng negosyo? Pero hanggang ngayon, nasa stage ka pa rin ng pagpaplano at hindi makapagsimula dahil hindi mo alam ang mga dapat mong gawin. Tapusin mo ang video na to para malaman mo ang mga dapat mong gawin sa pagsisimula ng negosyo. Ako si Billy Sioson, nakagaya mo din dati, hindi alam ang mga dapat gawin sa pagsisimula ng negosyo. Pero ngayon, isa ng entrepreneur dito sa Pilipinas. Ang kwento! May ilang beses din akong nag-attempt na mag-business dito sa Pilipinas. Ang una doon ay yung pakikipag-partner ko doon sa uncle ng misis ko, doon sa Karete ng Sinulid. Pero dahil nga nakita ko na hindi kami mabubuhay doon sa kinikita noon, so sinabihan ko yung uncle ng misis ko na ikaw na lang muna ang magpatuloy at kung kailangan mong gamitin pa yung apartment, ilagay mo lang muna dyan yung stocks. Sumunod na nag-attempt akong magnegosyo nung graduate ako ng college at plano ko sanang magpatayo ng lotto outlet dito sa ilalim ng bahay namin at isang bilyaran at off-track betting dun sa tayaan ng karera ng kabayo. Pero nung nalaman ng mother ko na puro sugal yun, hindi niya ako pinayagan. So, ang nangyari, nag-apply talaga ako na mag-abroad. Nung nasa abroad na ako, inabot din ng ilang taon at nag-decide na akong umuwi ng Pilipinas para magnegosyo. Ito yung unang attempt na galing ako sa ibang bansa, pero nung pag-uwi ko dito sa Pilipinas, hindi rin nag-materialize dahil siguro marami ng kaparehas nung business na gusto ko nung nasa Dubai pa ako. At siguro may takot din ako noon sa sarili ko na mag-fail at mapahiya lang sa ibang tao. So, ang nangyari, ilang buwan pa lang, bumalik agad ako ng UAE sa pag-aakala ko na makakabalik ako doon sa dati kong company dahil nga maganda naman yung naging performance ko doon at may driving license ako. Kaya meron akong option na kahit matalo, babalik ako ng Dubai, magiging okay lang din ang lahat. Pero nung pagbalik ko doon, inabot din ako ng ilang taon at muli ako nagdesisyon noong 2018. So, eto na nga. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung business na nasimulan ko noong June 30, 2018. Kaya naman, gusto ko ibahagi sa inyo ang mga dapat nyong gawin bago kayo magsimula ng negosyo. Una, kailangan mong pagdesisyonan na ipapanalo mo ang negosyo na sisimulan mo dito sa Pilipinas. Napaka-importante kasi ng mindset sa pagbibusiness. Kung bibigyan mo kasi kaagad ng option na pag ikaw ay nalugi, magtatrabaho ko na lang uli, hindi ka na magpapatuloy, sigurado po ako na matatalo ka talaga. Kaya naman, bago ka magsimula, i-focus mo na yung isip mo na magkaroon man ng problema na kakaharapin, ito'y hahanapan mo ng solusyon at ito'y ipapanalo mo. Sumunod, hanapin mo lang ang tamang solusyon sa bawat problema na kakaharapin mo. Kagaya nung sa amin, unang attempt pa lang namin na magbukas, problema na kagad. So kung inisip ko na kagad na, ay wala na, talo na ako, hindi kami aabuti ng 6 na taon dito sa pagninegosyo namin. At nung inabot nga kami ng 6 na taon dito sa pagbibusiness, doon pa lang namin talaga nakita na pwede palang i-level up itong negosyo namin. Kaya naman, ito ngayon yung pagtatrabahuhan namin. Sumunod, kung hindi ka man makapagsimula sa business na gusto mo at dahil iniisip mo na hindi pa sapat yung business plan na ginagawa mo or marami pang kulang, kailangan mo na talagang mag-execute. Kung nakapag-execute ka na, dun mo na lang solusyonan yung ibang problema o dun mo na lang tustusan. Pero ang pinakamahirap kasi is yung magsimula ka dahil ang dami mong iniisip. Kaya dapat, kung magsisimula ka ng negosyo at matagal ka na dyan sa pagpaplano mo, mag-execute ka na kagad. Huwag ka na magplano, dun mo na lang ayusin o baguhin kung may mga dapat kang baguhin. Sumunod, huwag kang magpapadala sa price war. Kadalasan kasi, pag nagsisimula ka sa negosyo at meron kang kakompetensya, pag nagbaba siya ng presyo, sumusunod ka. Wag kang magpapadala sa price war dahil walang nananalo diyan. Kadalasan diyan parehas pa kayong nalulugi dahil binababa niyo masyado ang presyo niyo samantalang ah, namumuhunan ka, nagpapagod ka, so hindi nagiging sulit yung mga effort mo.
Sumunod, huwag na huwag ka makikinig dun sa mga business expert na walang negosyo. Lalong-lalo na sa mga tindahan, yung mga tumatambay sa harap ng tindahan ninyo, marami diyan yung papayuhan ka na, dapat ganito gawin mo, dapat ganito gawin mo. Huwag na huwag niyong pakikinggan yung mga business expert diyan sa harap ng tindahan niyo na walang mga negosyo. Dahil sigurado ako, hindi kayo mapapayuhan ng tama niyang mga yan dahil sila mismo sa sarili nila, hindi nila ma-execute. Sumunod, huwag makikipagkompetensya. Kadalasan kasi pagka meron tayong kompetensya, compete tayo sa mga sales, sa mga promo. So, imbis na ganun ang gawin mo, galingan mo sa serbisyo, pagbutihin mo yung mga produktong ginagawa ninyo at wag na kayong makipagkompetensya dun sa mga promo nila, price war nila, wag na. Kayo na lang ang mag-focus dun sa dapat na ikabuti nung serbisyo nyo at ikabubuti nung mga produktong ibinebenta nyo sa mga customer ninyo. Sumunod, huwag nyo rin kakalimutang manalangin. Napaka-importante rin po sa mga nagninegosyo na lagi tayong tatawag sa itaas dahil kadalasan nabe-burn out po tayo kung ano-ano na yung pumapasok sa isipan natin. So, inirerekomenda ko rin po na huwag niyong kakalimutan magdasal o magpasalamat, lalong-lalo na po kung may magandang nangyari dun sa araw ng pagbebenta ninyo, lagi po kayong magpapasalamat sa itaas. Sumunod, mag-reinvest para mag-upgrade. Ang technique po na ito ay nung una hindi ko po talaga alam to. Kasi lumaki po ako na laging sinasabihan ng mother ko na mag-ipon. Pero ibang usapan na pala pagka nagninegosyo ka. Sa negosyo, kailangan mong magtabi para i-reinvest dun sa negosyo mo para magkaroon kayo ng upgrades. Kagaya ng sa amin, una, mano-mano lang, naging roller. Ngayon, mayroon na kaming mixer. So, kung magmamasa kami ng mga tinapay, hindi na kami ganong pagod, hindi na kami ganong pinagpapawisan kasi mixer na yung nagmamasa para sa amin. Naniniwala ako na kailangan ng tamang mindset sa pagninegosyo para maipanalo natin ang laban sa mga problema at pagsubok sa ating mga negosyo. Bakit ko ba ito ginagawa? Kagaya mo din dati, wala akong alam sa mga dapat kong gawin bago magsimula ng negosyo. Balak lang ako ng balak pero hindi rin ako makapagsimula ng pagnenegosyo. Kaya ang nangyayari, quit na lang kagad ako. Ang kalaban kasi natin dito ay yung kakulangan ng kaalaman kung paano mag-execute at madalas ay nahihiya tayo at natatakot kaya hindi na natutuloy ang ating mga gustong negosyo. Kaya kung hindi ka makapag-umpisa, magsimula ka na agad at sigurado ako magtatagumpay ka sa tamang panahon. At muli, nagpapasalamat po ako sa inyong pagsubaybay sa ating mga video. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-share ng ating mga video at marami pa po tayong matulungan. Sabi po sa Colossus 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. At muli, ako si Billy Sioson, nakasama ninyo sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.